Ilang U-turn slots sa Metro Manila ang isasara simula Mayo dahil nagdudulot umano mga ito ng pagbagal ng daloy ng trapiko. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Yes, Rafi, 18 U-turn slots niya ang sasarahan ng MMDA. Ito yung sa may C5, sa Green Meadows at Industria. Sa C5 pa rin yung Katipunan, sa tapat ito ng La Vista. Sa Ross Boulevard naman, yung bago yung Nia Road intersection, yung sa Ross Boulevard na may malapit sa Airport Road. Ito yung from north going north. Yung E. Rodriguez naman, former, yung sa tapat ito ng QI. At yung sa Araneta sa pagitan ng Bayani at E. Rodriguez. Pati na rin yung sa may bahagi ng Ditwason at sa Roosevelt kung saan 6 na U-turn slots yung sasarahan. 6 na U-turn slots din yung sasarahan sa may bahagi naman, Rafi, ng F. Manalo at Imelda Avenue. Nakarating daw kasi, Rafi, yung mga reklamo na ito, yung dahilan ng pagbagal ng trapiko. Imbes daw kasi na U-turn, nagiging J-turn. Ibig sabihin, kumakain ito ng hanggang 4 na lanes sa halip na 2 lamang. Kaya nga naabala yung ibang hindi naman nag-U-turn. Kapalit naman daw, Rafi, nung sasarang U-turn slots, yung 2 intersection na bubuksan. Ito yung sa may bahagi ng Quezon Avenue, sa may Banawe, at yung sa may Marcos Highway sa may A. Rodriguez. Yung ilan sa mga motoristang nakausap ng GMA News, Rafi, ay ngayon pa lang nagre-reklamo na lalo mapapamahal daw yung konsumo nila sa gasolina. Mas malayong ikot, mas magastos daw para sa kanila. Yung iba naman nagsabing mapapaliw pa raw sila dun sa mga pupuntahan nilang establishmento. Pero ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, ay mas mapapabilis naman daw nito yung biyahe. Yung itatagal daw kasi sa paghihintay sa mga U-turn slots, halos na pareho lamang ng konsumo kung mas malayo naman yung magiging ikot. Ligtas naman din daw yung magiging takbo ng biyahe sa kalsada at wala rin naman daw gagastusin ng MMDA dito sa pag-aalis ng mga U-turn slots dahil yung ipapalit nila pansamantala, imbes na konkreto ay yun lamang ng mga plastic barriers para sa gayon ay hindi rin daw masyadong magastos. At tatapusin daw itong programa na ito, Rafi, yung pagsasara ng mga U-turn slots bago magbukas yung klase para hindi rin daw makaabala sa daloy ng trapiko. Yan muna ang pinakasariyung balita mula pa rin dito sa Quezon City. Balik kay Rafi. Steve, yung naging basehan lang ba nila nung pagsasara nito ay reklamo mula sa mga motorista? Wala ba silang ginawang formal na pag-aaral para makita kung talagang nakakakos nga ito ng trapiko sa lugar? Yes, Rafi. Pinag-aralan din ito ng MMDA Task Engineering Office. Kumbaga, sinukat nila kung ito nga ba ay dahilan ng traffic. At batay nga dun sa pag-aaral na ginawa nila, ay nagiging 4 na lanes daw kasi yung kinakain ng ilan sa mga motorista na nag-U-turn. Kaya imbes na makaluwag sana sa daloy ng trapiko kasi yun naman talaga yung konsepto ng paglalagay ng U-turn slots imbes na intersection. Ang mangyayari kasi kinakain din ng mga mismong nag-U-turn yung lanes na hindi naman nakalaan para sa kanila. Kahit parang may nilagay ng mga plastic barriers o concrete barriers ng MMDA, ay yung iba hindi rin sinusunod. Kumbaga, kaya ang nangyayari, imbes na mapaluwag, nagta-traffic lang. Kaya nga ang konsepto ng MMDA, bawasan yung ilan sa mga U-turn slots para mas magtuloy-tuloy pa yung daloy ng trapiko. Maraming salamat, Steve Dailisan.